Habang naglalaro kasama ang kapatid, biglang sumakit ang tiyan ni Marie kaya dali-dali siyang umakyat sa banyo at doon niya nalaman na nagsimula na ang kanyang unang period, pero nagulat siya nang makita ang mga patak ng dugo na lumulutang sa ere. Kasabay nito, pumasok ang kanyang ina at biglang tinamaan ng dugo sa leeg na agad niyang ikinamatay, sumunod namang pumasok ang kanyang ama ngunit nang sumigaw si Marie ay nagkalat ang dugo at napatay rin siya, at dito unang lumabas ang kakaiba niyang kapangyarihan na telekinetic blood control na hindi pa niya alam kontrolin kaya nagdulot ng trahedya. Makalipas ang 8 taon, nagsimula siyang mag-training sa Godolphin Academy, isang paaralan na naghahasa sa mga kabataang may powers para maging professional superheroes, kaya araw-araw tuwing alas 6 ng gabi pumupunta siya sa gym upang magsanay at natuto na siyang gamiting maayos ang kanyang kapangyarihan, kaya kalaunan ay natanggap siya sa akademya. Sa unang araw niya, gabay sila ng isang lumilipad na robot na si Magic papunta sa kanilang dorm at dito niya nakilala ang roommate niyang si Emma. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala ay pinatawag silang lahat at sinalubong ng isang exhibition fight kung saan lumaban ang #1 student na si Luke na kayang pasabugin ng apoy ang kanyang buong katawan, mabilis niyang tinalo ang kalaban ngunit muntik niya itong mapinsala kung hindi lang dahil may kakayahan itong mag-heal, kaya nagtapos ang laban na walang casualty. Habang nanonood, sinabi ni Marie kay Emma na gusto niyang mapasama sa top 10 at maging #1 balang araw. Pagkatapos nito ay nakatanggap ng tawag si Emma tungkol sa schedule kaya nakisilap si Marie gamit ang phone ng kaibigan dahil wala siyang cellphone. Ngunit doon niya nadiskubreng hindi nakalista ang pangalan niya sa Criminology Department kaya lumapit siya kay Jordan, ang rank 2 student, upang magtanong, ngunit habang nagtatalo sila biglang dumating ang teacher at nagpaputok ng baril, nataman si Jordan at laking gulat ni Marie nang makita niyang nag-transform ito at naging lalaki. Pero imbes na magpanik ay mabilis siyang lumapit at pinursuade ang teacher na itigil ang ginagawa nito, isang senyales na kahit baguhan pa lang siya ay handa siyang humarap sa panganib. Matapos barilin si Jordan, umaasa si Marie na papayagan siya ng teacher na makapasok sa general class para makasali sa Crime Prevention Department, at kahit nangako siyang pagbubutihin ng lahat, tinanggihan pa rin siya ng teacher. Kinagabihan, habang naglalakad sa schoolyard, nakasalubong niya ang isang estudyanteng lalaki na high sa droga at sobrang bilis tumakbo kaya inatake nito ang mga pulis at school guards, pero gamit ang kanyang kapangyarihan ay napabagsak siya ni Marie sa lupa, at dahil agresibo pa rin ito, saka lang siya tuluyang napigilan nang dumating si Andre para tumulong. Kinabukasan, ipinakilala siya ni Emma sa mga kaibigan sa Performing Arts Department. Pero hindi nagtagal ay umalis siya dahil pakiramdam niya ay hindi siya bagay sa entertainment, kaya sinundan siya ni Emma at ipinaliwanag na halos 70% ng estudyante ay nauuwi lang sa pagbebenta ng produkto sa livestream at kakaunti lang ang nabibigyan ng kontrata para talagang mag-protect ng city. Ngunit buo ang loob ni Marie na gusto niyang maging tunay na superhero para makapagsalba ng tao at hindi lang umarte sa TV. Nang makaramdam siya ng lungkot, napadpad siya sa bulletin board at doon siya kinausap ng lalaking nakalaban niya kagabi, si Andre, na nagyayang sumama sa grupo niya sa labas ng school. At nang marinig niyang naroon si Luke, natuwa siya pero natakot ding mapagalitan kaya tumanggi, hanggang sa ikinwento niya ito kay Emma na agad siyang hinikayat na pumunta dahil bihira ang pagkakataon na makilala si Golden Boy, ang sikat na palayaw ni Luke, at nang tumanggi pa rin si Marie dahil wala siyang damit, binuksan ni Emma ang aparador niya, pinili ang isang magandang outfit, at siya pa mismo ang nag-makeup kay Marie bago ito pinapunta sa meeting spot. Doon nakasama niya ang 4 na top students at nagtungo sila sa labas ng lungsod. Ngunit kahit superheroes sila, lahat ay gumagamit ng droga maliban kay Marie na umakyat sa tower para magpahangin. At dito siya nilapitan ni Luke na may dalang alak pero tinanggihan niya ito, at dahil sa pagiging sincere ni Luke, nag-open up si Marie at nabanggit niyang siya ang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, bagay na nakarelate si Luke dahil pareho pala silang may pinagdadaanan kaya in-advise niya si Marie na kung gusto niyang maging superhero, gawin niya ito para sa sarili niya at hindi para sa iba. Pagkatapos noon, nagtuloy sila sa isang bar at nang tanungin sila ng manager kung may reservation, hinawakan siya ni Kate at ginamit ang kanyang mind control power kaya agad silang pinapasok sa loob. Pagkaupo ng grupo sa bar, inilabas ng mga upperclassmen ang isang bag ng droga at muntik nang matukso si Marie na makisali, kaya't nagpatuloy ang lahat sa paggamit at pagsayaw, habang si Luke unti-unting nalulong at nagsimulang makakita ng hallucinations kung saan naririnig niya ang boses ng kanyang nakababatang kapatid na humihingi ng tulong. Samantala, si Andre ay nagpapakitang gilas gamit ang kanyang kakayahan na gawing ibon ng isang coin at kontrolin ito. Ngunit biglang may humawak sa kamay niya kaya nagbago ang direksyon at tinamaan ang ugat ng isang babae sa harapan niya, dahilan para huminto ang musika at magpanik ang lahat, at dito na natiling kalmado si Marie na ginamit ang kanyang kapangyarihan para ibalik ang dugo sa artery ng biktima, kaya nailigtas ang babae, at dahil na video ang pangyayari at kumalat online, bigla siyang naging sikat at tinawag na bagong superhero ng publiko.
Agad itong nakarating kay Professor Richard na kinausap siya at kahit pinuri ang ginawa niya ay tinakot siya gamit ang nakaraan kung saan siya ang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, at sinabi pang wala siyang silbi sa akademya kaya mas mabuting umuwi na lang siya, dahilan para umiyak ng gusto si Marie at sisihin si Emma kung bakit pinilit siyang sumama sa labas. Samantala, nagising si Luke matapos ang gabi kasama si Kate at muli niyang narinig ang boses ng kapatid niyang si Sam na humihingi ng tulong. Habang si Marie naman ay nagmumuni-muni at umiiyak mag-isa. Kinakatakutan na baka isipin ng kanyang nakababatang kapatid na isa siyang halimaw, kaya't hiniwan niya ang kanyang palad at ginamit ang dugo para ibagsak ang trash can, at nagdesisyong bumalik sa opisina ng professor, ngunit laking gulat niya nang makita na sinunog na ni Luke si Professor Richard hanggang maging abo, at kahit nagmakaawa itong intindihin siya, takot na takot si Marie at nangakong itatago ang sekreto, pero nawalan na ng kontrol si Luke at sinimulang habulin siya. Sa hallway ay nasalubong nila si Jordan na pumihil kay Luke at nakipaglaban para bigyan ng oras si Marie na makatakas, ngunit dahil si Luke ang top student at napakalakas, napinsala ng husto si Jordan at naipit sa pader, at nang ipagpatuloy ni Luke ang habol kay Marie, nakarating sila sa schoolyard kung saan wala nang matatakbuhan si Marie, kaya naghanda na siyang lumaban. Sa gitna ng pagtakas ni Marie, buti na lang dumating si Andre at napakalma si Luke, ngunit matapos humingi ng paumanhin ay bigla itong lumipad sa langit at sumabog, dahilan para magulat at matakot ang lahat ng nakakita. Agad dumating ang mga pulis at isinara ang lugar, at si Kate ay dumating din at tuluyang gumuho sa lupa nang makita na ang taong minahal niya ay wala na at natira na lamang ang mga piraso ng katawan sa isang timba. Nang malaman ng school board ang nangyari, agad silang nagpatawag ng meeting at binalak gumawa ng memorial para kay Professor Richard, ngunit ang totoo, plano nila itong gawing paraan para kumita ng pera, at ang opisyal na istorya na ikinalat nila ay nalulong sa droga si Golden Boy, na wala sa kontrol, at sinubukang pigilan nina Andre at Marie ngunit nabigo. Sa gitna nito, lumabas din ang isang sikretong nadiskubre sa isang tawag sa telepono, na ang mga taong may superpowers ay hindi natural kundi dulot ng compound V na ipina-inject ng mismong mga magulang nila. Kinabukasan, laking gulat ng lahat nang lumabas sa top 10 list si Marie kahit freshman pa lang, isang ebidensya na ang rango ay hindi base sa tunay na lakas kundi kontrolado ng school board, bagay na ikinagalit ni Jordan. Sa memorial ng professor, nasaksihan niya ang isang estudyanteng mahahabang braso na nagla-livestream habang umiiyak, ngunit pagkatapos ng broadcast ay naging malamig at walang emosyon, lalong ikinainis ni Jordan kung hindi lang dumating si Kate na humingi ng tawad para sa ginawa ng boyfriend niya. Ngunit nang marinig nilang may ilang estudyante na nagtatawanan at nagchichismisan, nilapitan nito ni Kate at ginamit ang kanyang kapangyarihan kay Rufus para pilitin siyang bumili ng baseball bat at paulit-ulit na hampasin ang sarili nito, habang si Marie naman ay naging biglaan at tanyag na sikat, kaya pinuntahan siya ng head of PR at sinabing may inihandang mga regalo tulad ng phone, music player, at kahit massage device bilang pasasalamat ng lahat sa kanya. Samantala, itinaas naman si Andre bilang rank number 1 pero hindi siya natuwa, at kung hindi lang siya pinayuhan ng kanyang ama ay baka tuluyan na siyang magduda, lalo na't hindi niya matanggap na basta nalang papatayin ni Luke ang professor. Kalaunan, magkasama sina Marie at Andre sa studio para sa isang promotional poster at kahit pilit ngumiti si Marie. Kitang-kita na nagsisimula silang sumikat, at kahit saan sila magpunta ay may gustong magpa-picture, ngunit nananatiling malungkot si Andre dahil ramdam niyang may mali, at nang pag-usapan nila ni Marie, napagtahi-tahi nila ang mga clue, na nabanggit ni Luke ang VA organization at iniwan niyang pahiwatig na ang ama ni Andre ang may hawak ng ebidensya, pero hanggang ngayon ay hindi pa malinaw ang buong katotohanan. Gustong mag-imbestiga ni Andre pero tumanggi si Marie dahil ayaw na niyang madamay pa sa gulo, kaya bumalik siya sa klase at doon nakatanggap ng summon mula kay Principal Shetty para makausap ang mga top 10. Nagkunwari siyang masaya pero si Jordan ay labis na hindi komportable dahil kahit siya ang lumaban para protektahan si Marie, ibinaba ang kanyang ranggo dahil bisexual siya, kaya hiling niya kay Marie na magsabi ng totoo sa interview. Samantala, nagtungo si Andre kay Kate at nag-usap sila tungkol sa sitwasyon at nagpasya silang alamin ang buong katotohanan. Nang hapon ding iyon, ipinasok ni Shetty si Marie sa isang pribadong meeting at sinabi niyang gusto niyang tulungan itong malagpasan ang trauma ng nakaraan, ngunit matatag na sagot ni Marie na hindi na siya hinahabol ng anumang takot, kundi gusto lang niyang maging hero para kumita ng pera at mahanap ang kanyang nakababatang kapatid na inampun na at hindi na niya alam kung saan naruroon, dahil gusto niyang patunayan dito na hindi siya isang demonyo at baka sa huli ay maging pamilya silang muli. Nang makita ni Shetty na ayaw niya sa therapy ay hindi na niya ito pinilit, ngunit pagkakaalis ni Marie ay biglang nag-iba ang ekspresyon niya, dahil may tinatago pa pala ang akademya. Buhay pa si Sam, ang kapatid ni Luke, na ikinulong sa isang quarantine area at araw-araw ay sumasailalim sa masasakit na eksperimento. Samantala, nagpunta sina Andre at Kate sa kwarto ni Luke para mag-imbestiga, ngunit laking gulat nila nang lahat ng gamit nito ay nilinis na at binura gamit ang kemikal.
kaya wala silang nakuhang impormasyon at umalis. Ngunit habang nasa harap ng school gate ay nadiskubre ni Andre na natunaw ang security camera at bigla niyang naalala ang huling sinabi ni Luke bago sumabog, na ang kanyang ama ang may hawak ng ebidensya, kaya umakyat si Andre sa statue at gamit ang kanyang kakayahan ay hinukay at nakuha ang cellphone ni Luke. Kung saan lumabas na alam nito ang tungkol sa pagkakakulong ng kapatid niyang si Sam sa ilalim ng VA organization at may kaugnayan din dito si Professor Richard. Dahil dito nakalimutan ni Andre ang interview schedule kaya si Kate ang nagpaalala at nagpakalma sa kanya, at sinabing dapat magtuloy pa rin siya roon para hindi mahalata, dahil ang plano para iligtas si Sam ay kailangang gawin ng dahan-dahan at maingat. Samantala, si Marie naman ay nasa interview location na, nagbabasa ng script at alam niyang mahirap para sa kanya na tulungan si Jordan, habang papunta na sina Andre at Kate pero bigla na lang nagbago ng direksyon si Andre. Pinasok ni Andre ang server room para maghanap ng impormasyon at napatunayan niyang buhay pa si Sam at kasalukuyang nakakulong, at siya rin pala ang gumawa ng gulo sa school gate ilang araw na ang nakalipas, kaya agad kumuha si Andre ng screenshot bilang ebidensya, ngunit biglang pumasok ang security team kaya napilitan siyang magtago sa ilalim ng mesa. Buti na lang hindi siya hinanap at kinuha lang ng mga ito ang ilang importanteng data bago umalis. Samantala nakaupo na si Marie para sa kanyang interview nang biglang ibinunyag ng reporter na inimbitahan nila ang kanyang nakababatang kapatid na si Anth para magbigay ng komento. Dahilan para magmakaawa si Marie na ibigay sa kanya ang address, ngunit tinanggihan siya ng reporter at sinabing ayaw na raw makipag-ugnayan ni Anth sa kanya, kaya napilitan siyang manahimik, at dahil dito nakalimutan niya ang pakiusap ni Jordan kaya sinabi niya sa harap ng camera na siya ang nakapigil kay Golden Boy nung mawalan ito ng kontrol, eksaktong ayon sa script ng VA. Pagkabalik niya sa kwarto at hindi naabutan ng kanyang roommate. Napaiyak siya habang nakatingin sa family photo sa mesa hanggang lumapit si Shetty para kunwari ay damayan siya. Samantala sinusundan ni Andre ang mga sundalo papunta sa isang secret room at nasaksihan niyang pinatay ng mga ito ang isang security guard. Dahilan para matakot siya at makalikha ng ingay, kaya nang matuklasang nandoon siya ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para itapon ang kanilang mga armas, ngunit dahil naka-armor ang mga sundalo at may dalang device na pumipigil sa superpowers, bumagsak agad si Andre sa sahig at napahawak sa ulo sa sakit, mabuti na lang at dumating si Kate sa oras para iligtas siya pero dahil sobra na ang paggamit niya ng kanyang kapangyarihan ay nawalan siya ng malay. Bumalik ang kwento 3 taon ang nakalipas kung saan magkasamang pumunta sina Luke at Kate sa psychiatric hospital para pakalmayin si Sam na natuklasan ang tungkol sa Compound V at galit na galit dahil ang mismong mga magulang nila ang nagdulot sa kanya ng brain damage. Kaya nang agawin siya ng isang gwardya ay agad niyang sinuntok ito mula tiyan hanggang bibig at tuluyang nagwala hanggang masaktan pati si Luke, at doon lamang siya nakatulog nang gamitin ni Kate ang kanyang power, isang eksenang sumagi sa isip niya bago siya magising. Kahit lihim na natuwa si Andre na ligtas siya, pinagalitan pa rin niya si Kate at sinabing muntik na siyang mamatay kung hindi lang pinalad. Kaya ipinakita niya rito ang litrato ni Sam at sinabing kailangan na nilang kumilos para iligtas ang kapatid ni Luke. Ngunit mariing tinutulan ito ni Kate dahil ayaw na niyang may isa pang mahal sa buhay na mawala, gayunpaman, determinado pa rin si Andre kahit binalaan siya ni Kate na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para pigilan siya. Ngunit nang hawakan niya ang kamay nito ay nagkaroon sila ng kakaibang koneksyon na tila spark, at sa kabilang dako naman ay bumalik na si Marie sa kanilang kwarto at narinig niyang tinatawag siya ni Emma. Sinundan ni Marie ang boses at nakita niya ang kanyang roommate na si Emma na kasing liit lang ng langgam sa ilalim ng mesa, dahil iyon ang kakayahan ni Emma, kaya niyang mag-shrink kapag kumakain o nagsusuka sa pader. Nag-alala si Marie at pinayuhan siyang huwag na ulitin dahil sobrang liit na niya at baka maging pagkain lang siya ng langgam. Pero nagalit si Emma at sinabing ayaw niyang kawan ng iba. Kinabukasan inimbitahan si Marie ni Principal Shetty para mag-breakfast sa bahay nito at sa kalmadong usapan ay iminungkahi niyang sumama si Marie sa fundraising event ni Richard. At dahil pagkakataon niyon para makilala ang mga sikat, pumayag agad si Marie. Samantala, kinumpronta si Andre ng kanyang ama dahil hindi ito dumalo sa interview kaya napilitan siyang magsinungaling na nakatulog lang siya. Pinalampas iyon ng kanyang ama pero inutusan siyang samahan siya sa fundraiser at sinabing gamitin ang okasyon para mas makuha ang tiwala ng mga board members at mapanatili ang kanyang number 1 spot. Pagbalik ni Marie sa school, hinanap niya si Kate at taus-pusong nagpaabot ng pakikiramay. Ngunit hindi pa rin matanggap ni Kate dahil sa interview ay ginawa raw niyang parang baliw si Luke at kinuha pa lahat ng credit mula kay Jordan. Napaluha si Kate habang inaalala ang araw na nadiskubre ni Luke ang ginawang reckless act ng kanyang kapatid at kung gaano siya ka-devastated, dahil si Luke ay laging maalaga at handang gawin ang lahat para sa pamilya at mga mahal niya, pero sa huli ay namatay siya na dala ang maling akusasyon. Dumating ang gabi ng fundraiser at nagtipon ng mga makapangyarihang tao. Dumating si Marie na naka-red dress at agad naging sentro ng media.
Natuwa ang mga board members dahil nakita nila ang bagong star at dagsa ang mga investors na nag-abot ng business cards para makipagkontrata. Ngunit nainis si Marie dahil kailangan niyang magsinungaling tungkol sa kanyang pamilya. Kaya kinumbinsi siya ni Shetty na normal lang iyon sa mundo ng superheroes. Dumaan naman si Jordan at tinitigin siya ng masama. Habang dumating din si Andre kasama ang kanyang ama, sa kabilang banda ipinakilala ng nanay ni Emma ang anak niya sa isang TV network representative at pinapilit siyang isara ang kanyang Little Cricket YouTube channel para makagawa ng bagong imahe at harapin ng matapang ang kanyang problema, dahilan para madurog ang loob ni Emma at umiyak sa restroom. Doon siya naabutan ni Marie at nagkatitigan sila sa awkward na katahimikan hanggang kusang humingi ng tawad si Marie sa kanya. Nagkasundo sina Marie at Emma na mananatili silang magkaibigan, kaya matapos makabawi ng loob ay bumalik si Emma sa party, tinanggihan niya ng diretso ang alok ng TV network at umalis, pagkatapos ay lumabas siya para magyosi at pakalmayan ng sarili. Doon siya nilapitan ni Andre at ipinakita ang litrato ni Sam. Humingi siya ng tulong kay Emma para matunton kung saan nakakulong ang kapatid ni Luke. Kahit hindi niya talaga inasahan na papayag ito, pero nagulat siya nang agad sumang-ayon si Emma dahil desidido na siyang hindi natatakbo bilang isang kawawang babae. Agad siyang nag-shrink at kinuha ang GPS tag na konektado sa phone ni Andre para matrack ang galaw niya, tapos gumapang siya sa maliit na butas sa pader at nakapasok sa loob, nagtago siya sa food tray na dinadala ng staff kay Sam kaya madali siyang nakalusot hanggang selda, pero bago pa siya makakilos ay natrap siya ni Sam sa isang plastic cup. Bumalik naman si Andre sa fundraiser para hindi mahalata at doon ipinakilala ni Shetty si Marie bilang main figure ng event. Kasabay ng pagpapalabas ng memorial video para kay Professor Richard. Pero habang nagaganap iyon ay nakita ni Andre sa GPS na hindi gumagalaw si Emma kaya nag-alala siya at gustong umalis para kontakin ito, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama at napilitan siyang ibunyag ang tungkol kay Sam, pinaalalahanan siya ng kanyang ama na huwag magsabi kahit kanino dahil delikado at posibleng may mamatay. Tinanong pa ni Andre kung alam ba niya ang lahat ng iyon pero tumanggi lang ang ama niyang sumagot at sinabing kalimutan na. Samantala, sa loob ng kulungan ay tinatanong ni Sam si Emma para malaman kung guni-guni lang ba ito. Pinasagot siya ng maraming tanong at nang makumpirma niyang totoo si Emma ay tinanong niya kung bakit siya nandoon, binalaan pa niya na sobrang delikado ang lugar, pero tapat na sinagot ni Emma na naroon siya para i-scout at tulungan siyang makalabas, hindi naman interesado si Sam dahil sa tuwing tatakas siya ay may ibang namamatay. Kaya napilitan si Emma na magsinungaling na ipinadala siya ni Luke, at doon lang ibinunyag ni Sam ang codes ng security door. Sa kabilang banda, sa fundraiser ay hindi mapakali si Marie dahil ramdam niyang ginagamit lang siya. Kaya tumayo siya para bumalik na sana sa kwarto pero nadaanan niya si Jordan na agad siyang kinwestiyon. At sa bugso ng damdamin ay inamin ni Marie na siya mismo ang nakapatay sa kanyang mga magulang noong unang beses siyang dinatnan ng period. Umamin siyang hindi siya tunay na hero. Sumigaw si Marie at tinanong kung sapat na ba ang ginawa niya para masiyahan ng lahat, at sa narinig na iyon ay nagbago ang tingin ni na Jordan at Kate, nagpakita sila ng simpatsya at hindi na naging mahigpit kay Marie. Pinakalma siya ni Kate at sinabing hindi niya kasalanan ng lahat, kundi ang kanilang mga magulang na pumayag gumamit ng Compound V, kaya't nagkaayos silang tatlo at masayang nag-usap, na wala ang mga dating hindi pagkakaintindihan. Samantala, sa kulungan ay kinakausap ni Emma si Sam. Inamin niyang pakiramdam niya ay nakakadiri dahil pagsusuka lang ang nagtitrigger ng power niya. Pero tinutulan iyon ni Sam at pinuri pa siya bilang maganda at matapang. Ngunit biglang tumunog ang alarm na nagdulot ng takot kay Sam dahil alam niyang nahuli na siya. Bago pa siya makatapos ay nakuryente siya at nawalan ng malay, mabilis namang nagtago si Emma sa pagitan ng mga libro at nakita kung paano siya tinotorture. Natakot siya pero agad siyang sumugod at pumasok sa tainga ng isang sundalo bago siya lumaki, dahilan para agad itong mamatay. Nagising si Sam at nakita si Emma na lumabas mula sa kamay ng sundalo, pero bago pa sila makapagdiwang ay dumating ang panibagong grupo ng mga bantay kaya ginamit ni Sam ang lakas niya para makatakas silang dalawa. Nang dumating si Shetty, patay na ang kalahati ng security at tanging maliit na sapatos ni Emma ang nakuha niya bilang bakas. Sa labas naman ay hinahanap pa rin ni na Andre si Emma at napagtanto nilang nakatakas ito kasama si Sam, biglang naglabasan sa lahat ng cellphone ng bagong ranking, kung saan nanatiling number 1 si Andre. Umakyat si Marie sa pangalawa, at si Jordan ay nanatili sa rank 5 na naging dahilan para mag-quit siya sa plano, pati si Kate ay umalis dahil galit siya na hindi siya pinakinggan ni Andre at naniniwala siyang sobrang delikado na ito para sa kanila. Sa kabilang banda, dinala ni Sam si Emma sa isang lumang sinehan kung saan ito nabahala dahil nakapatay siya ng tao. Pero pinakalma siya ni Sam na masama naman ang taong iyon at ginawa lang niya iyon para iligtas siya. Kaya nakahinga ng maluwag si Emma at nagpasyang harapin na ang sitwasyon. Pumayag si Sam at sinabi niyang kakausapin niya si Luke, pero dito ibinunyag ni Emma ang nakagugulat na balita na patay na ang kanyang kapatid. Hindi agad makapaniwala si Sam dahil napakalakas ni Luke,
pero nang marinig niyang gumawa ito ng isang malaking pagkakamali, doon lang siya natauhan, kaya nagsimulang magwala si Sam, winasak ang mga bagay sa paligid hanggang sa mapahigi siya sa sahig na tulala. Hindi kinaya ni Sam ang pagkawala ng kanyang kapatid kaya nag-collapse siya, pero tumalon si Emma sa tabi niya at pinakalma siya, sinabing lilipas din ang lahat dahil andito siya para samahan siya. Samantala sa school, kausap ni Shetty ang mga reporter at sinadya niyang ilihis ang usapan para huwag hanapin ang totoong dahilan kung bakit pinatay ni Luke ang professor at nagpakamatay. Sinabi niyang humanap na lang sila ng ibang masisisi maliban sa top 5, habang si Andre na hindi na alam ang gagawin ay nagpunta kay Kate para maglabas ng sama ng loob. Sa kabilang banda, nakilala ni Marie ang psychic na si Rufus. Ang lalaking nahuli ni Kate noong nakaraan, at sa simpleng tingin lang sa mata ni Marie ay agad niyang nalaman na hinahanap nito ang roommate at kapatid niya, pero tulad ng dati ginamit niya ang kapangyarihan sa maruming paraan, kaya nawala ng malay si Marie at dinala niya sa kanyang kwarto para samantalahin, ngunit biglang nagising si Marie at pinaputok ang ari ni Rufus, eksakto namang dumating si Jordan na bagamat may alitan sila ay lubos na nag-aalala kay Marie. Kinahapunan, nag-organisa ang reporter ng isang interview para sa grupo ni Luke at gamit ang abilidad ni Nike, mabilis niyang nakita ang kahinaan ni Andre at pinaikot siya hanggang mawalan ng kontrol, dahilan para magalit si Andre at ibato ang mic bago umalis, samantala nakabalik na si Emma sa normal na anyo at kahit bagong magkakilala pa lang sila ni Sam ay naging malapit agad sila, pero nanatiling mahiyain si Sam kaya kunwari kumuha ng pagkain para makaiwas. Sa school naman ay muling kinausap ni Shetty si Marie tungkol kay Emma. Pinilit ni Marie na magpakakalma at sinabing madalas lang matulog si Emma sa ibang kwarto. Hindi na siya tinanong pa ni Shetty pero inimbitahan niya si reporter Nike para kunwari ay magbigay ng interview training kay Marie. Gamit ang kakayahan niya ay nakita niya ang reaksyon ng mata ni Marie at doon siya piniga ng sunod-sunod na tanong hanggang mapilitang umamin. Inamin ni Marie ang lahat mula sa pagbisita sa professor hanggang sa pagharang ni Jordan kay Luke at idineklarang si Jordan ang tunay na bayani, ngunit hindi natuwa si Shetty dahil hindi niya sinunod ang bilin na huwag galawin ang top 5, malinaw na mas mahalaga kay Nike ang katotohanan kaysa protektahan ng sistema, kaya't ipinahayag pa niyang hindi niya sisisihin ang mga estudyante kundi si Shetty mismo, dahil ang pagpapalaya kay Sam ay isang malaking tabo na hawak niya laban sa kanya. Sa lumang sinehan, muling sumiklab ang sakit ni Sam at nagsimula siyang makipag-usap sa isang imahinaryong puppet show sa isip niya na paulit-ulit na nang-uudyok sa kanya na patayin si Dr. Cardosa. Nagulat si Emma at tinanong kung sino ito, at nalaman niyang siya ang doktor na ng torture kay Sam, ngunit takot si Sam na mawala ng kontrol kaya bigla siyang tumakbo palabas at tumalon hanggang sa kagubatan habang wala nang nagawa si Emma kundi panoorin siya. Samantala, depressed pa rin si Andre matapos ang interview. Kaya nagpunta siya sa rebulto ng ama niya at gamit ang kapangyarihan ay binago ang ulo nito. Pagkatapos ay sinalubong siya ni Kate kaya agad niya itong niyakap, habang si Jordan naman ay kinumpronta si Marie tungkol sa ginawa niya sa klase, pero sagot ni Marie ay normal lang siya na may emosyon kaya hindi dapat husgahan. Dito nag-shift si Jordan sa male form at hinalikan si Marie bilang pasasalamat, pero naputol ito nang dumating si Emma at sinabing hinahabol ni Sam si Dr. Cardosa kaya kailangan nila itong pigilan, at sakto namang alam ni Jordan kung saan ito nakatira. Sa kagubatan naman, nakipagkita si Shetty kay Nike at ibinunyag ang brain tumor nito bilang panakot. Hawak niya ang lahat ng ebidensya kaya napilitang makipagdeal si Nike at sumunod, kaya't pinalabas niyang nawalan lang ng kontrol si Luke at sama-samang pinigilan ng mga estudyante, samantalang si Sam ay nakapasok na sa bahay ni Dr. Cardosa. Natakot ang doktor at nakiusap na huwag idamay ang pamilya niya at pumayag sa lahat ng hiling, pero tuluyan nang nagwala si Sam, sinira ang mesa at umatake sa professor. Dumating naman sa oras ang grupo ni na Andre para pigilan siya. Sinubukan ni Emma na kausapin si Sam pero aksidenteng may nasabi si Andre na ikinagalit ni Sam kaya brutal niya itong sinuntok, nagkagulo at napilitang gumamit ng kapangyarihan si Marie sa pamamagitan ng dugo niya para kontrolin si Sam, pero mabilis siyang natalo. Buti na lang sumalo si Jordan sa atake at itinapon si Sam palabas, dito pumasok si Emma sa giant form at pinigilan siya habang patuloy na pinapakalma, at sabay nilang pananggakwan ni Marie si Sam na aayusin nila ang lahat. Sa puntong ito, pansamantalang naging kalmado ang sitwasyon at nag-uwian ang lahat. Si Emma ang inatas ang mag-alaga kay Sam, habang sina Marie at Jordan bumalik sa kanilang silid sa ilalim. Samantala, kakagising lang nina Andre at Kate, at nang magkahawak sila ng kamay papunta sa itaas ay aksidente nilang nabuksan ang pintuan ng kwarto ni Marie. Dahil dito, nahiya si Marie at agad na nagbihis. Sa labas, nakita niyang nakahiga si Emma sa pool gamit ang higanteng katawan nito. Napansin ni Jordan na kakaiba ang lahat, dahil dati madalas siyang uminom ng beer nang hindi nalalasing, pero ngayon ay may amnesia siya at sira na rin ang ilang alaala niya sa mga nakaraang araw. Nang tingnan ni Andre ang kanyang cellphone, nalaman niyang Sabado na, gayong pati sila ni Kate ay walang naaalala mula sa mga nakalipas na araw.
Biglang dumating si Sam at hinanap si Emma, ngunit kapwa sina Emma at Marie ay walang alaala tungkol sa kanya. Sa sinabi ni Marie, agad na intindihan ni Sam na pinabura ang kanilang memorya tungkol sa kanya. Binalaan niya si Emma na mag-ingat at huwag basta magtiwala sa kahit sino. Pananggakuan din niya itong tutulungan para maalala niyang isa siyang tunay na bayani, bago siya tumakbo palayo. Naiwang nagtataka si Marie at sinabing baka sira ulo si Sam, at sumang-ayon naman si Emma kaya bumalik sila sa kanilang kwarto. Sa pagbalik nila, dumating din ang grupo ni na Andre. Dito, napagtanto nilang seryoso ang sitwasyon, nang suriin nila ang video, natuklasan nilang nandoon si Rufus sa party. Pinagdugtong-dugtong ni Marie na siya ang may gawa ng lahat, marahil bilang ganti sa kanya matapos ang nangyari sa kanyang ari. Samantala, sa ilalim ng ospital, labis na nag-aalala si Dr. Cardosa. Gusto na niyang ipasara ang pasilidad dahil naniniwala siyang mas mapanganib si Sam kaysa kapaki-pakinabang, at darating ang araw na matutuklasan ito. Ngunit iginiit ni Shetty na tapos na ang problema tungkol kay Sam at dapat magpatuloy si Cardosa sa kanyang trabaho, ang pag-dissect ng mga superhuman para mapaganda ang virus, dahil wala siyang laban sa kagustuhan nito. Huminto si Cardosa sa pakikipagtalo, ngunit humiling siyang ipasa sa kanya si Marie, dahil natatangi ang kakayahan nito sa dugo. Tumanggi si Shetty, dahil may tagapagtanggol si Marie kaya hindi pa siya pwedeng galawin. Sa itaas, patuloy na nag-uusap ang grupo tungkol sa pagkawala ng kanilang mga alaala. Ang ginawa ni Rufus kay Marie ay posibleng ganti, pero bakit pati lahat sila apektado? Habang nagtatalo, napansin nilang nawala si Andre, agad na kinabahan si Kate at nagsabing baka pinuntahan nito si Rufus para patayin. Kaya nagkawatak-watak ang grupo, bumalik sa paaralan sina Jordan at Marie at aksidenteng nakita si Rufus na kausap si Shetty. Plano sanang isumbong ni Jordan si Rufus, pero pinigilan siya ni Marie. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag, pero dama niyang hindi mapagkakatiwalaan si Shetty. Pagkaalis nito, sinundan nila si Rufus, ngunit pagdating nila sa hulihan, nadiskubre nilang si Benny lang pala iyon na nag-disguise bilang Rufus kapalit ng $20. Sa sandaling iyon, bumalik si Rufus sa kwarto kung saan naghihintay na si Andre. Isinara ni Andre ang lahat ng pinto, handa para sa interogasyon. Takot na sinabi ni Rufus na hindi niya kailanman ginalaw si Marie. Sumang-ayon si Andre, pero galit niyang binanggit na si Kate ang talagang hinawakan ni Rufus. Dahil dito, agad niyang sinakaw si Rufus, pero biglang napunta si Andre sa isang milk tea shop dahil nagamit ni Rufus ang kanyang kapangyarihan. Samantala, natagpuan ni Emma ang suot niyang damit na mabibili lamang sa lumang sinihan. Ipinaalala niya kay Marie na binanggit noon ni Sam ang tungkol sa lugar na iyon. Kasabay nito, patuloy na tumatakbo si Sam, gulong-gulo ang isip at nagkakahalusination na nakikipaglaban siya. Una niyang pinugutan ng ulo ang puppet, at kahit paulit-ulit siyang binabaril, wala itong epekto sa kanya. Sunod-sunod niyang pinilipat ang leeg ng bawat isa sa brutal na paraan. Pagbalik niya sa katinoan, nakakalat na ang mga bangkay sa paligid, pira-piraso at magulo. Sa kabilang banda, matapos pagdugtong-dugtungin ng impormasyon, napagtanto ni na Marie na may koneksyon si Rufus sa paaralan. Naisip ni Marie kung ano nga ba ang gustong ipabura ni Shetty sa kanila. Hindi na nag-isip ng malalim si Emma at nagsuot agad ng sapatos para hanapin si Sam. Napansin ni Marie ang kakaibang kilos ni Emma, na tila isang adik na nagkakamot ng leeg. Nang tumingin si Emma sa salamin, natuklasan ni Marie na may namuong dugo sa ilalim ng balikat nito. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at natanggal iyon, isang tracking device pala. Gulat na gulat siya at agad na nagpunta kina Andre at Kate para ikwento ang lahat, pinaghihinalaan niyang may kinalaman si Shetty. Sa oras na iyon, tila napakalaking panganib ang kinakaharap nila. Hiniling ni Kate na suriin din siya ni Marie kung mayroon siyang implant. Ngunit nang hawakan ni Marie ang kanyang leeg, biglang hinawakan ni Kate ang kamay nito, nagpaumanhin, at ginamit ang kanyang kapangyarihan. Pagbalik ni Marie sa ulirat, wala na siyang alaala tungkol sa chip. Nang tanungin ni Jordan kung bakit may sugat si Marie sa balikat, wala itong maisagot. Hindi rin niya maalala kung sino si Rufus, inakala ni Jordan na binura na naman ni Rufus ang memorya ni Marie, kaya galit siyang umalis para hanapin ito. Ngunit pinigilan siya ni Marie. Dahil sa kakaibang pakiramdam, nadiskubre ni Marie na may kakaiba rin sa leeg ni Jordan. Doon nila natuklasan na si Kate mismo ang nagbubure ng kanilang mga alaala. Namanipula kasi siya ni Shetty gamit ang malakas nitong impluwensya, kahit wala naman itong sariling kapangyarihan. Pinaniwala ni Shetty si Kate na ang ginagawa niya ay para sa ikabubuti ng kanyang mga kaibigan at para iligtas sila sa kapahamakan. Samantala, nakarating na si Emma sa lumang sinehan at muling nakita si Sam. Kahit hindi pa niya naaala ang lahat tungkol dito, pinili pa rin niyang pagkatiwalaan siya.
Pinaalalahanan ni Sam si Emma na hindi niya kasalanan ang lahat at si Kate ang dahilan kung bakit nakalimot si Lou sa kanya. Pagkatapos, umalis si Kate mula sa opisina ni Shetty at pumunta sa gym para hanapin si Andre. Samantala, nag-text si Jordan na nakita na niya si Rufus. Nakipag-coordinate siya kay Marie kaya madali nilang naitali si Rufus. Ngunit lumabas na wala talagang alam si Rufus tungkol sa memory eraser at sa track and chip implantation. Ilang araw lang talaga siyang nagtatago dahil natatakot siyang gantihan matapos niyang molestiya si Marie. Tumawag din si Emma kay Marie at kinumpirmang si Kate ang tunay na may kasalanan. Habang paalis na sana sila, biglang dumating si Andre at inatake si Rufus, itinusok pa siya sa pader gamit ang gunting. Agad na pumihil sina Marie at Jordan at sinabi kay Andre na si Kate ang tunay na salarin. Hindi siya naniwala at hinagisan pa ng pala si Rufus. Doon lang siya tumigil nang si Kate na mismo ang umamin. Nang bumalik ang mga alaala ni Andre, napahagulgol siya. Umiiyak din si Kate at humingi ng tawad, pero tinawag siyang halimaw ni Andre at iniwan. Dahil sa sobrang paggamit ng kapangyarihan, ibinalik ni Kate ang lahat ng alaala ng grupo. Namula ang kanyang mga mata at puno ng ugat ng dugo, habang paulit-ulit na bumabalik ang mga boses ng akusasyon sa kanyang isip. Hindi na siya nakayanan at nawalan ng malay. Pagkatapos ng insidente, naniniwala si Andre na si Kate ang nagtulak kay Locke para patayin ang professor at gumawa ng kalokohan. Ngunit hindi sumang-ayon si Marie, alam niyang hindi ganoon kalupit si Kate. Para kay Marie, wala siyang sinaktan at ang paaralan ang tunay na dahilan. Biglang sumigaw si Jordan para humingi ng tulong, dahil sa labis na paggamit ng kapangyarihan, nasira ang utak ni Kate at humihina ang kanyang pulso. Sinabi ni Jordan, kung mahina, palakasin mo. Nag-alinlangan si Marie dahil baka hindi niya makontrol ang kanyang powers, pero dahil sa agarang panganib at sa pag-uudyok ni Andre, pinilit niyang subukan. Sa huli, matagumpay niyang nailigtas si Kate mula sa bingit ng kamatayan. Kasabay nito, sa ilalim ng hospital, pumasok sina Dr. Cardardosa at Shetty sa silid ng isang babae na si Bestie. Ipinakita ni Cardardosa ang bunga ng kanyang eksperimento, mula nang ma-injectan ng virus, hindi na nagamit ni Bestie ang kanyang kapangyarihan. Tagumpay si Cardardosa sa pagkontrol sa mga superheroes dahil ang virus na ginawa niya ay tumatama lamang sa mga may superpowers. Para makuha ang resultang ito, pinadanas niya ng matinding hirap si Sam sa maraming taon, at ngayon si Bestie naman ang susunod na biktima. Gusto nang ipadala ni Cardardosa ang report sa Research Institute, pero pinigilan siya ni Shetty. Gusto niyang dagdagan pa ng mas malakas na dose si Bestie para makita ang magiging reaksyon. Samantala, kahit nailigtas na si Kate, hindi pa rin siya nagigising. Habang nakahiga siya sa upuan, bigla na lang siyang nawala. Kasabay nito, isang pader malapit sa kanila ang bumukas at nagpakita ng gate papunta sa kagubatan. Hindi alam ng grupo kung ano ang nangyayari, pero nagpasya silang pumasok at mag-imbestiga. Doon nila nakita ang isang babae na umiiyak ng malakas habang tinatawag ang kanyang anak. Nakilala ni Andre na ang nawawalang bata ay ang nakababatang kapatid ni Kate, at doon nila napagtanto na nasa loob sila ng alaala ni Kate. Noon pala, si Kate mismo ang hindi sinasadyang nagtaboy sa kanyang kapatid. Habang pinapanood ng grupo ang nangyayari, may isang lalaking lumitaw at tinanong kung bakit sila naroon. Ipinaliwanag niya na siya ang imaginary boyfriend ni Kate noong bata pa siya. Binalaan niya ang grupo na kailangan nilang makahanap ng paraan para makalabas bago sila tuluyang matrap. Ang mga paminsan-minsang kidlat na nakikita ay hindi pala totoong kidlat, kundi senyales na sa totoong mundo ay nagkakaroon si Kate ng aneurysm. Kapag naging vegetative state si Kate, pati silang lahat ay maaapektuhan. Sabi ng lalaki, kung gusto nilang mabuhay, kailangan nila siyang sundan, pero bigla na lang siyang sumabog. Samantala, matapos bumalik ang kanyang alaala, hinanap ni Emma si Sam at masayang nagyakapan at naghalikan ang dalawa. Balik sa loob ng alaala ni Kate, dumating sila sa isang silid kung saan nakakulong si Kate. Kitang-kita ang pagkamuhi ng kanyang ina sa kanya. Inilapit pa nito si Shetty, na kilala bilang Indira sa kanyang organisasyon, at binalaan na huwag hayaang mahawakan ni Kate. Ngunit kumilo si Indira na parang kaibigan at tinanong kung gaano nakatagal siyang nakakulong. Nang sumagot si Kate na 9 na taon na, napakunot ang noo ni Andre. Sa pinakamatinding oras ng paghihirap ni Kate, lumitaw si Indira na parang tagapagligtas at binigyan siya ng gamot na kailangan inumin araw-araw. Sa wakas, tumigil ang mga boses sa ulo ni Kate. Labis siyang natuwa, umiyak at nakaranas ng kapayapaan na hindi pa niya naranasan kailanman. Pagkatapos noon, bigla silang napunta sa isang classroom, ang lugar kung saan unang nagkita sina Kate at Locke. Ngunit bigla na namang nagbago ang eksena, lumapit si Locke at sinabing hindi niya pinagkakatiwalaan si Andre. Sa screen, ipinakita ang pagiging malapit nina Andre at Kate.
Lumabas na matagal na pala silang palihim na nagkikita sa likod ni Luke. Galit na galit si Luke at sinimulan silang habulin. Pilit lumaban ang grupo pero hindi gumagana ang kanilang superpower sa lugar na iyon, kaya napilitan silang tumakas. Nagulat si Marie sa ginawa ni Andre, ipinaliwanag naman niya na ayaw din niya pero tunay niyang mahal si Kate. Bago pa makapagtanong si Marie, nagbago na naman ang espasyo at napunta sila sa alaala ni Jordan. Doon nakita nila ang unang pagharap ni Luke sa professor tungkol kay Sam. Dahil nawalan ng kontrol si Luke, gumamit si Jordan ng pampatulog para mawalan siya ng malay. Nang tanungin niya ang professor kung ano ang nangyayari, sinabi nito na kailangan ni Luke ng espesyal na treatment para mas mapalakas ang kanyang kapangyarihan. Narinig iyon ni Jordan at siya rin ay humiling ng treatment, pero agad siyang tinanggihan ni Professor Richard at sinabing sapat na ang kanyang willpower at stable naman siya, kaya hindi na kailangan. Sa halip, hiniling pa ng professor na panatilihin niya itong sikreto kapalit ng pagiging teaching assistant. Napagtanto ni Jordan na pwede sanang naihinto ang trahedya noon, pero pinili niyang iligtas ang sarili at naging assistant na lamang. Matapos harapin ni Jordan ang sarili niyang female version sa alaala, hindi siya nakipagtalo at sa halip ay umiyak ng todo. Inamin niya na natakot lang siya at ginamit lang niya ang professor bilang palusot sa kanyang duwag na desisyon. Samantala, sa sinehan, naging sweet at intimate sina Sam at Emma. Nababahala si Sam na baka mapahamak si Emma kapag lagi siyang kasama, pero pinili pa rin ni Emma na manatili sa tabi niya at sinabing iyon ang pinakamabuting bagay para sa kanila. Nagplano si Sam na tumakas na lang sila, pero tumanggi si Emma at sinabing may taong makakatulong sa kanila. Balik sa alaala ni Kate, napunta naman ang grupo sa VA Institute. Biglang natigilan si Jordan nang makita ang professor, ang doktor, at si Indira na nag-eeksperimento sa mga katawan ni Sam at Luke. Nagising si Luke at nagsisigaw sa takot, tinawag siya ni Indira at pinapunta si Kate para burahin ang memorya ni Luke at paniwalain siyang patay na si Sam. Ilang beses itong inulit ni Kate sa tuwing may nalalaman si Luke, pinapalimutan niya ito, at hindi niya alam na mali na pala iyon dahil nilinlang siya ni Shetty at ng professor, na pinaniwala siyang kailangan niyang tulungan si Luke para maging mas matatag. Biglang humarap si Shetty sa grupo at inutusan si Kate na burahin din ang memorya nila. Nagsitakbuhan sila habang unti-unting gumuho ang paligid. Biglang nakita ni Marie ang isang pamilyar na pinto, iyon pala ang lugar kung saan aksidente niyang napatay ang kanyang mga magulang. Nandoon ang kanyang nakababatang kapatid na si Ant na nanginginig at patuloy siyang sinisisi. Kahit anong gawin ni Marie para maging isang superhero, sa paningin ng kapatid niya, isa pa rin siyang mamamatay. Dito lumabas ang madidilim na sikreto ng bawat isa. Pinipigilan ni Marie ang luha at sumigaw, sinasabing wala ni isa sa kanila ang may kasalanan. Pagkasabi noon, napunta sila sa subconscious ni Kate. Kahit anong pakiusap ni Marie, ayaw pa ring magising ni Kate. Biglang sumabat si Andre, galit na galit, at sinabi kay Kate na minanipulan niya ang lahat, pati na siya, at pinili niyang hindi na mahalin si Kate. Doon tumama ang sakit sa puso ni Kate, kaya sa wakas ay nagising siya, at nakalabas din sa bangungot ang lahat. Dumating naman sina Emma at Sam, pero nang makita ni Sam si Kate, bigla siyang nagwala at sinugod ito. Pinilit siyang pigilan ng grupo pero tinapon lang sila ni Sam. Agad tumakbo si Emma para kalmayan ang nobyo niya, at sa huli nanaig ang kapangyarihan ng pagmamahal. Kahit ganun, hindi pa rin matanggap ng lahat ang panlilinlang ni Kate. Kaya nagsalita si Marie at sinabing kailangan niyang bumawi. Doon na ikinwento ni Kate ang lahat ng alam niya, simula sa paggamit kay Sam para palakasin si Luke, at pati na rin ang utos ni Shetty na magsagawa ng ibang klase ng research, kahit hindi alam ni Kate kung para saan iyon. Nagbigay si Marie ng pansamantalang conclusion na si Shetty ang ugat ng lahat ng kaguluhan at wala ng atrasan, kailangan na nilang tapusin ito. Samantala, namatay ang babaeng superhero na ineksperimentuhan ng virus ni Dr. Cardardosa, at habang takot na takot si Cardardosa, si Shetty naman ay ngumingiti ng malisyoso at tinanong kung kaya na ba itong palaganapan. Dahil dito, mas maraming estudyante ang ikinulong at ginamit pa ang isang may sakit na katawan para subukan ang bilis ng impeksyon. Nainis si Cardardosa at tinakat si Shetty na isusumbong siya sa mga nakakataas, pero binaliktad siya ni Shetty at pinaalala na siya mismo ang lumikha ng compound na pumapatay sa mga soups. Wala siyang nagawa kundi tapusin ang eksperimento. Pagbalik ni Kate, tinawagan niya si Shetty pero bago pa siya makapagsalita ay sinabihan lang siya nitong may meeting sa City Council, iniutos na uminom ulit ng gamot, at ibinaba ang tawag. Binalika ni Kate ang grupo at nangakong gagamitin ang kanyang kapangyarihan para mapilitang umamin si Shetty pagbalik nito, pero bukod kay Marie, walang naniwala sa kanya. Nag-walkout si Jordan kaya sinundan siya ni Marie at kinausap hanggang sa pumayag ito. Dahil teaching assistant si Jordan at may susi sa opisina, napagdesisyonan nilang samantalahin ang pagkakataon habang wala si Shetty at maghanap ng ebidensya.
Sinubukan ni Jordan buksan ang computer pero bigo, kaya si Marie ay nakakita ng mga files tungkol sa isang plane crash na ikinagulat niya dahil kasama pala rito ang pamilya ni Shetty. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang lasing at depressed na si Dr. Cardardosa. Habang nagtatago sa ilalim ng mesa, narinig ni na Marie at Jordan ang kanyang mga hinaing at galit kay Shetty, na tinawag niyang Indira, at nalaman din nila ang tungkol sa infection rate. Sa lungsod naman, nakipagkita si Shetty sa isang makapangyarihang babae na nawalan din ng pamangkin sa plane crash at galit din sa mga soups. Pinayuhan siya nitong huwag hayaang lamunin ng galit ang sarili, dahil kahit anong gawin ay hindi na maibabalik ang kanilang pamilya, pero determinado si Shetty na ituloy ito kahit mag-isa. Samantala sa school, naiwan si Sam sa kwarto ni Emma. Dahil nabagot, binuksan niya ang drawer at naglaro ng underwear ng nobya hanggang marinig niya ang ingay sa hallway. Lumabas siya at nakita ang mga estudyante na naglalaro ng kalokohan. Nakalimutan niya ang babala ni Emma at nakisigaw at nakisaya rin siya. Simula pagkabata, hindi pa naranasan ni Sam ang makisaya at makipaglaro ng ganoon, kaya nang marinig niyang darating si Emma sa party, pumayag siyang sumama. Sa kabilang banda, naghihintay sina Andre at Kate sa pagbabalik ni Shetty habang nanunood ng live broadcast ng ama ni Andre, nang biglang atakihin ito at mawalan ng kontrol. Pinilit ni Kate si Andre na sumugod sa ospital habang siya naman ang mananatili upang harapin si Shetty. Pagbalik ni Emma dala ang ilang gamit, hindi na niya nadatnan si Sam kaya nag-alala siya at nagsimulang maghanap. Samantala, sumama si Andre sa ambulansya at ginamit ang kanyang kapangyarihan para pigilan ang energy ng kanyang ama na nasa coma, pero hindi niya nakontrol at nagliparan ng mga bagay na nakasakit pa sa mga rescuers. Sa schoolyard naman, nilapitan ni Jordan ang estudyanteng nanakit noon kay Emma gamit ang dahilan ng away, habang si Marie ay nakapasok sa lugar kung saan nagsasalita si Newman bago ang eleksyon. Nagkagulo dahil sa protesta ng mga estudyante kaya agad na inilabas ng bodyguards si Newman at doon siya nagtagpo kay Marie. Sa gitna ng karamihan, desperado si Emma sa paghahanap kay Sam na walang kaalam-alam sa panganib at nainis pa nang pilit siyang ibalik ni Emma sa silid. Sa bahay naman, dumating si Shetty at nadatnan si Kate na nakaupo sa dilim. Diretso siyang sinermonan ni Kate tungkol sa paulit-ulit na pagpapainom sa kanya ng gamot at manipulasyon. Naramdaman ni Shetty ang panganib kaya bigla siyang nagbago ng tono at kunwaring malambing, ipinangakong pagkatapos ng ilang gawain ay aalisin na niya si Kate at poprotektahan pa ang mga kaibigan nito. Unay hindi naniwala si Kate pero napaniwala siya ni Shetty gamit ang peke at mapanlinlang na pagmamahal, kaya napayakap siya rito. Samantala, sa bulletproof room, inutusan ni Newman si Marie na suriin ang dugo niya gamit ang kanyang kapangyarihan, at laking gulat ni Marie nang makita ang compound V sa dugo ni Newman, ibig sabihin isa rin siyang supe. Mas nakakagulat pa, pareho sila ng kakayahan, ang kontrolin ng dugo. Matagal na itong itinago ni Newman, at si Marie ang unang nakaalam. Dahil sa parehong pinagmulan at kapangyarihan, mabilis silang nagkaintindihan, at inamin pa ni Newman na matagal na niyang minamatyagan at tinutulungan si Marie ng palihim. Nang magkaroon sila ng tiwala sa isa't isa, ibinunyag ni Marie ang lahat pero pinayuhan siya ni Newman na bumalik na sa school at siya na ang hahawak sa problema. Tumutol si Marie dahil ayaw niyang umiwas, pero ipinaalala ni Newman ang masakit na katotohanan. Ipinaliwanag ni Newman kay Marie na hindi pa sapat ang lakas at posisyon nila para pabagsakin ang buong organisasyon. Kapag nahuli sila at ipinasok sa re-education camp, tiyak na katapusan na nila. Pinayuhan niya si Marie na tapusin ang pag-aaral at pumasok sa top 7 superheroes ng bansa upang magkaroon siya ng boses na makapagpabago ng sistema. Samantala, sa institute, habang binabantayan ni Andre ang kanyang ama, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Kate na magpunta sa bahay ni Shetty. Nagtipon-tipon din ang iba matapos makatanggap ng parehong message. Namumula na ang mga mata ni Kate sa sobrang gamit ng kanyang powers at hinarap si Shetty para sa buong katotohanan. Doon nabunyag na ang school ay isang fasad lamang. Si Gadalkan, isang behavioral scientist, ang lumikha ng lugar para pag-aralan ang kilos ng mga soups, tukuyin ang kahinaan nila at paano sila kontrolin. Ang mga estudyante ay hindi talaga nag-aaral kundi mga test subjects na pinamamahalaan sa pamamagitan ni Kate. Ibinunyag din ni Shetty ang kanyang plano, ipalaganap ang virus sa buong mundo para lipulin ang lahat ng superheroes bilang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang pamilya sa isang plane crash na dulot ng supe. Tinuligsa pa niya ang buong lahi ng soups na puro kapahamakan lang ang dala, at binalikan si Marie na kahit siya ay nakapatay ng sariling magulang nang mawalan ng kontrol. Dahil dito, galit na pinilit ni Kate si Shetty na maghiwa ng sariling leeg gamit ang kutsilyo, dahilan para mapahamak ang lahat. Tumakbo si Jordan upang pigilan ngunit huli na, nasaktan din si Marie sa nangyari dahil lumala na ang sitwasyon. Sa basement parking, nakipagkita si Newman kay Dr. Cardardosa na may dalang virus samples.
Ipinaliwanag ni Cardardosa na hindi niya nais lipulin ang lahat ng soups, kundi kontrolin lang sila sa mas makataong paraan at akala niya ay ganoon din ang paniniwala ni Newman. Pero nang malaman niyang iyon na ang buong batch ng virus at sinira na rin lahat ng records ng eksperimento, hindi siya nagdalawang isip at pinatay si Cardardosa. Bumalik sa bahay ni Shetty, inatake ng matinding bulong at konsensya si Kate habang inuulit sa isip ang mga paninisi ng grupo. Dahil sa sobrang gamit ng powers, lalo pang namula ang kanyang mga mata at nagpasya siyang palayain lahat ng estudyante sa school. Narinig ito ni Sam at agad nagpumilit sumama. Alam nilang kapag nadiskubre ng organisasyon, lahat sila'y mamamatay kung hindi kikilos kagad. Wala ni isa ang naglakas loob na hamarang, sinubukan ni Jordan tumawag ng school security pero pinatumba agad ni Emma ang phone dahil natakot siyang makuha si Sam. Nalito si Marie at nagdesisyong siya na ang pipigil. Tinawagan niya si Andre, ngunit hindi ito nakasagot dahil abala pa sa test results ng kanyang ama. Doon nalaman niyang hindi nagagaling ang utak ng kanyang ama dahil sa paulit-ulit na paggamit ng powers. Pinakamainam na opsyon na lamang ang physical therapy habang naghahanap ng tamang gamot para sa neurological damage. Kailangan ng tigilan ng ama ni Andre ang paggamit ng powers bilang kondisyon ng gamutan, kaya nagbalik si Andre at doon humingi ng tawad ang kanyang ama dahil matagal niyang binaliwala ang ginagawa ng organisasyon, ang dahilan lang daw ay para protektahan siya. Samantala, nagkaroon ng council meeting dahil bumababa ang enrollment rate, kaya napagdesisyonan nilang pumili ng isang estudyante na papasok sa top 7 para maibalik ang reputasyon. Sa oras na iyon, pinangunahan ni Kate si Sam pabalik sa ospital. Isang suntok lang ay bagsak agad ang gwardya, at gamit ang kanyang kakayahang kontrolin ang isip ng tao, madaling nabuksan ang lahat ng selda. Isa-isang lumabas ang mga nakakulong na estudyante at nang makita ni Kate si Andre na nakahandusay, lalo siyang nagalit at hinikayat ang lahat na gumamit ng dahas. Dahil matagal na silang ikinulong at puno ng puot, nagsimula silang pumatay ng kahit sinong hindi supe. Pagdating ni na Jordan at ng grupo, huli na, puno na ng kaguluhan at patayan ng buong paaralan. Pinilit pa ni Kate ang isang media staff gamit ang powers niya, pina-livestream ito at pinasabog ang ulo sa harap ng lahat, dahilan para magpanik ang council. Sinubukan nilang tawagan si Shetty na hindi nila alam ay patay na. Si Sam naman pumunta sa art center at nakipaglaban sa teacher, mabuti na lang at dumating si Emma para pigilan siya. Nag-away silang dalawa at nasaktan si Emma nang sabihin ni Sam na wala siyang alam dahil habang siya ay nag-aaral sa labas para mag-YouTube, siya naman ay nakulong at tinorture hanggang mabutas ang kanyang spine. Tahimik lang na umiiyak si Emma hanggang sa bigla siyang lumiit ng kusa. Samantala, tumawag si Kate kay Andre at sinabi niyang pinalaya na niya ang lahat ng nasa VA Institute at patay na si Shetty. Nalito si Andre pero kahit nasa ospital ang kanyang ama, napilitan siyang bumalik para alamin ang nangyayari. Si Sam naman ay nakipagbuno sa sarili hanggang makita niya ang imahe ng kapatid na si Luke na nagpayo sa kanyang huwag pumatay ng inosente, pero pinahawak siya ni Kate at hinaplos ang pisngi para gawing manhid ang damdamin niya, kaya muling naging handa si Sam pumatay. Sa puntong iyon, walang nagawa si Marie kundi ay activate ang emergency alarm na naglabas ng malakas na tunog na nagbigay ng matinding sakit ng ulo sa lahat ng mutants, ngunit agad ding winasak ng isang bearded man ang system kaya nagpatuloy ulit ang massacre. Sa council, labis na takot ang Bomb-A-Lot at iniutos ni Adley na tawagan lahat ng superheroes na kakilala nila, sino mang makapapatay sa mga rebelde ay agad na iaakyat sa top 7. Siya mismo ay tumawag kay Marie at pananggakwan nito na pagkatapos ng lahat ay ipapakilala na niya sa kanyang kapatid. Biglang nawala ang signal at may mga helicopter na ipinadala sa school, pero kinontrol ni Kate ang isang supe para lumipad at harangin ang rotor kaya nabasag ito at muntik nang bumagsak, mabuti na lang at naroon si Andre para kontrolin ang landing at maiwasan ang mas malaking sakuna. Ibinigay ni Marie ang sitwasyon at agad silang kumilos, unang hakbang ay kailangan nilang kumbinsihin si Kate. Hindi maunawaan ni Andre kung bakit nakakakontrol ng sobrang dami si Kate, yun pala ay matagal na siyang pinapainom ni Shetty ng gamot para pigilan ang powers niya, at ngayong wala na iyon, takot at desperado na siya. Sinubukan siyang kausapin ni Marie pero ayaw makinig ni Kate at kinontrol si Majak para pigilan siya. Biglang naalala ni Marie ang nangyari noon kay Newman kaya pumikit siya, ginamit ang kanyang powers para maramdaman si Majak at agad niya itong pinatulog. Humabol si Andre kay Kate at tinangkang kausapin pero nang iabot ni Kate ang kamay, natakot siyang mahulog sa kontrol niya. Bigla namang sumugod si Sam na wala ng emosyon at tuloy-tuloy na umatake, hindi humubra ang depensa ni Andre hanggang magamit niya ang electric baton para sabay silang mawalan ng malay. Tumakbo si Marie kay Kate para muli siyang kausapin pero tumanggi pa rin ito, at dahil target na ng council si Jordan, nagalit si Marie at ginamit ang kanyang upgraded power, kaya niyang pigilan ang pagdaloy ng dugo sa puso at kaya niyang pumatay kahit sino.
Isang estudyante ang sumugod sa helicopter para patayin ng isang council member pero naaga pa ni Marie gamit ang blood blades na nilikha niya mula sa mga bangkay sa paligid. Sa sobrang pagkaabsorbo ni Jordan, hindi niya napansin na nadodge na niya ang isa nilang kaibigan. Nagkatitigan pa sila bago lapitan ni Kate para manipulahin si Jordan, pero sa kaguluhan, napasabog ni Marie ang braso ni Kate. Doon dumating ang number 1 superhero pero imbes na tulungan sila, sinisi pa si Marie at agad siyang inatake. Sa balita, pinalabas na sina Marie, Jordan, Andre at Emma ang rebel group, habang sina Kate at Sam ang itinuring na bayani na nagligtas sa lahat. Sa huli, nagising si Marie na nakakulong na kasama sina Jordan, Emma, at Andre. Nanlaki ang mata niya at nagtanong kung nasaan sila, pero walang sino man ang sumagot. Ito na ang kabuuang kwento ng pelikula. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod.